Ayan, magandang hapon sa lahat. 4 p.m., 19 degrees. Katatapos lang ng ating work and syempre, saan pa nga ba tayo kundi dito tayo sa usual tambayan. So we'll spend around 45 minutes walking ulit para mas stretching naman ang ating katawan. And maganda yung ngayon, maganda yung weather ngayon. 19 degrees, may araw and hindi malamig. Although nakapang winter. So dalawang shirt, isang jacket and yun. Gusto ko yung ganitong weather. So 19 degrees parang Baguio weather lang. Pag mababa na kasi yung temperature, hindi na natin gusto. Tama lang yung ganito. So lakad-lakad. Walang tao pero dun sa mga playground meron. Pero so far dito sa paikot, yan, tayo lang yung tao. Ganyan yung typical dito, environment. Normally kasi sa atin pag mga parks, asahan mo na maraming tao. So there are some na gusto yung konting tao. But for some, syempre pag walang tao, yung environment hindi siya lively. So may pros and cons din, no? Pag maraming tao, like sa Philippines. So syempre, iba yung vibe pag maraming tao, lively. Pag ganito, na walang tao, kayo lang, syempre ang vibe niyan is dull. So sanay-sanayan lang, may pros and cons. And yun guys, may pinapanood pala ako na isang YouTube channel. So ang account niya is si Boy Pickup. So ngayon ko lang siya napanood pero gusto ko lang i-share na may napulot kasi akong idea. So itong si Boy Pickup, yan yung YouTube channel niya, is based from Melbourne. And according to his description, isa siya sa tinatawag niyang boy flipper. Boy flipper in the sense na nagba-buy and sell siya ng mga small items or collectible items. So basically, naghahanap siya either sa mga thrift stores or sa mga garage sale ng mga collectible items, yung mga items which he can purchase at a very reasonable price, and then binabuy and sell niya sa eBay, mostly sa eBay. So alam naman natin pag eBay, ang crowd nyo is not just locally but even internationally. So that's a good marketplace for buying and selling items. So naisipan ko lang i-share kasi actually nakapulot ako ng idea, no? So naisip ko lang na why not maybe someday I'll be able to, or someday baka gayahin ko rin, no? Kasi okay din yung buy and sell kasi sa Philippines actually nagbebenta rin tayo ng mga items sa Philippines, no? So magandang rin siya, source of sideline, and minsan nakakatuwa rin, no? Nakaka-enjoy din yung ganung sideline. Ayan, sa Philippines way back 2009, so uso pa noon yung tipidpc.com. So, let me know kung sino sa inyo ang familiar sa website na yon, tipidpc.com. At that time kasi, nagsisimula pa lang yung Facebook, hindi pa gaanong common yung Facebook Marketplace. And for mga tech gadgets, for tech stuff, ang bentahan na mga tech items before around 2009 was mostly sa tipidpc.com.
So, yun, at that time, so that's probably around 15 years ago. Wow, tagal-tagal na rin pala, no? So, at that time, nag-start tayong maging seller sa tipidpc.com. And ang ginawa natin is nag-sign up sa mga tech distributors. So basically, nakakuha kasi ako ng idea na yung, halimbawa, let's say for example, yung mga physical stores ng tech shops, mayroon din kasi itong, ang tawag dyan is distributors. So hinanap ko yung mga distributors ng specific products, like let's say for example, for Silverstone products, yung mostly kasi yung mga Silverstone products are power supplies, PC case. So ang supplier niyan or distributor is si Fine Upgrades. So nag-sign up ako doon and para maging distributor. Okay? So ganun din sa ibang products. For Logitech, may certain distributor yon. And yun, nagpa-member ako. Basically, you just have to comply for their requirements. Mostly, you need a business permit, BIR certificate, things like that. And yun, after nun, mag-sign up kayo, pwede nang maging reseller. So, I have a full-time work at that time. And yun, ginagawa ko siyang side hustle. So nagre-resell ako ng mga items nila. So basically, ang profit kasi doon is since you are a reseller and you get the items directly from distributor, and so pwede kayo mag-mark up doon sa items. Small markups, probably around 3 or 5% doon sa ano niya, distributor's price, and then ibebenta nyo for its SRP price. So mostly kikita kayo kung marami kayong doon sa quantity of items na nabebenta nyo. Siyempre, the more quantity you're able to sell, mas malaki rin yung ano nyo, yung kita, siyempre. So yun, for several years until before ako umalis ng Philippines, yun ang ginagawa ko as a side hustle. So, nagbebenta ako mostly sa tipidpc.com, and then yung nagkaroon na ng Shopee or Lazada. So, yun din yung nagbebenta na rin ako doon, aside from sa Facebook Marketplace. So, maganda siya actually, and nung nakita ko yung YouTube channel na to na si Boy Pickup, so nakakuha ko ng idea, no, na even pala dito sa Australia, pwede natin gawin yun as a side hustle. So, for example, itong si Boy Pickup, so pupunta nga siya dun sa mga garage sale, sa thrift stores. Mostly, ang nakita ko na binabuy and sell niya are mga DVDs and mga games, no? For PlayStations and for PC. So, that's a good idea, no? That gave me an idea na pwede ko palang gayahin dito sa Australia. So, good idea yon, si Boy Pickup. Try nyong check yung YouTube channel niya. And yun, pwede natin gawin yon either nasa Philippines kayo or nandito sa Australia. And yun, subukan natin. Pag-aaralan ko, and maybe I'll allot a small budget and then paiikutin natin, and let's see how it goes. Ayan mga chong, kanina nabanggit natin na na-inspire tayo dun sa isang video na pinanood natin, si Boy Pickup, no? Ito actually yung kanyang YouTube channel, and yun, he's based in Australia, but I got a great idea kasi actually before sa Philippines, nagbebenta-benta rin tayo ng mga tech items sa tipidpc.com. So ito, no,
Actually, may idea rin ako nito before sa Philippines, but I don't have a clue if it will work also here in Australia, no? And dahil dito sa channel ni Sir, which is based siya sa Melbourne. Shout out sa iyo, Sir Boy Pickup. And yun, nabigyan ako ng idea na baka someday mag-gather muna ako ng information. And yun, who knows, baka gayahin din natin tong ganitong style. So mostly DVDs yung kanyang DVDs and games sa PlayStation. Actually random, but mostly DVD series, TV series ang kanyang kinikater, and then binibenta niya sa eBay. And kanina nabanggit nga natin na sa Philippines nasubukan din natin to actually, no. So mostly mga tech products yung binibenta natin, but these are brand new. So mayroon tayong mga supplier from tech distributors, mga power supplies, casings. Ayan, ito pa yung account ko, no. So medyo nakaka-throwback na yan, nakaka-login pa pala tayo and buhay pa yung tipidpc.com. Mag-comment kayo guys, no, kung nakagamit kayo ng tipidpc.com before or up to now. So ito pa pala yung ratings ko, no. So I've got 760 positive feedback, no. Ito pa lang yung nag-feedback, pero of course marami pa tayo naka-transaction na hindi nag-rating sa atin. And yung last rating sa akin, kasi I've been doing it medyo matagal na, naging active ako, nag-transition tayo sa Shopee and Lazada and sa Facebook Marketplace. But sa tipidpc.com, yung 2017 yung last na feedback sa atin. But once in a while, nakakabenta pa rin tayo before, bago tayo umalis. And of course, wala na tayong user items. And yun, nakaka-throwback lang. And yun, tingnan natin. Who knows, no? Baka someday, pag nagkaroon ako ng lakas ng loob and time, baka gayahin din natin yung style ni Sir Boy Pickup.